Alam nyo guys, naniniwala talaga ako sa kasabihan na kapag meron hong usok, literally, meron ding apoy. So, madami ngang mga tao ang nagtatanong sa akin sa Facebook page ko, tapos sa mismong Facebook official ko, na tinatanong nila sa akin, Mima, there's a possibility ba, may posibilidad ba, na itong Chinese government ay kasabot din ho sa ginagawang destabilization plot nitong mga retired generals na isiniwalat ni Browner. So, ang sabi ko naman, personally, wala akong malaking ebidensya. Pero, let's do an analysis. Connect the dots na lamang ho yung gagawin natin dito. Kasi, baka malay mo meron, diba? Kasi ganito yung kwento, guys. Sige, simulan natin. Si General Browner, kahapon, ay meron hong inilabas na statement. Ito yung sabi niya, basahin ko muna sa inyo ha, para meron ho tayong reference, para sa mga hindi ho nakakaalam. Sabi niya, marami po tayong naririnig ngayon na mga nagsasabi nating mga destabilization effort, may mga nagsasabi na dapat palitan ng ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasabi na dapat magkaroon ulit ho ng kopditat. Ang sadly, some of them were former official of the Armed Forces of the Philippines at nakausap ko rin po yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, Sir, you have the right to do that because we are in the democracy, but please do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. So, sa madaling sabi guys, meron hong mga retired generals na bumubuo ng grupo para ho magkaroon tayo ng kodita para ho patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. And after that, after an hour, bigla hong binawi ng ating National Defense Secretary na ito daw si Browner ay na-misquoted. O guys, kasalanan pa daw ni Browner yun, pati ng mainstream media. So ngayon, ito yung sabi, 'di ba, na na-misquoted daw si General Browner. Ito yung nilabas nila eh. AFP, hugas kamay ngayon ng Armed Forces of the Philippines at itong National Department of National Defense natin na pinamumunuan ni Anyo. Hugas kamay sila ngayon at nilinaw nila na AFP, nilinaw na misquoted lamang daw ho si General Browner na mayroon daw hong destabilization plot laban kay Pangulong PBBM. So ngayon guys, 'di ba, sabi ko sa inyo in the first part of my video, sabi ko kapag meron hong usok, meron ding apoy. So ako literally naniniwala na baka ho meron hong nabisto sa kanila. So paano ko nasabi 'yun? Kasi 'di ba naghuhugas kamay sila ngayon. Baka malay mo itong mga retired generals sa kampo ni Department of National Defense Anyo, 'di ba may usap-usap sila kasi itong si Anyo, ano siya ni Kadigungan, kumbaga aliporesto ni Kadigungan at hindi malabo na yung loyalty ni Anyo ay dito pa din kay former President Rodrigo Roa Duterte at ang loyalty din ng karamihan dito sa Armed Forces of the Philippines, yung mga sundalo, ay kay Kadigungan pa din kasi nga si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagpataas ho ng kanilang pensyon at ng kanilang sweldo. 'Di ba? So, connect the dots lang yun guys in my own analysis. So, possibly na dito sa grupo ho ni Anyo, sabihin na lang natin, ay meron hong pag-uusap na bumuo, gumawa ng destabilization plot. And sa grupo na to, hindi ata naiwasan na meron ding nagtaksil sa kanila dahil siguro may loyal din dito kay Pangulong PBBM, agad isiniwalat dito kay Browner. At ito namang si General Browner, isiniwalat sa mainstream media. Siyempre, nagkagulo na yan. Kung sakali man na totoo yung ating mga analysis, nagkagulo na yung mga yan. And then, the only way para makalimutan itong issue na to, is palabasin na lang na na-misquoted itong si General Browner at siraan ang mainstream media na mali yung kanilang pagbabalita. So, ngayon guys, ito punta na tayo dito sa facts na tinatanong nila na, Mima, may possibility ba na kasabwat itong mga Chinese government or Chinese people sa usaping kodita na is ginagawa nila para mapatalsik si PBBM? Sabi ko, well,
para sa akin, di ba, ulitin ko, wala tayong sapat na ebidensya, pero ang sagot dyan, there's a huge possibility. Kasi, di ba, si Anyo, amo, si Duterte, amo niya mga Chinese. Itong mga Chinese, ang ibang galit kay Pangulong PBBM because of the warship na pinadala niya sa West Philippine Sea at hindi din binibitawan ni Pangulong PBBM ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Lalo pat ngayon, kinampihan tayo ng Japan, kinampihan tayo ng Amerika. So, there's a huge possibility na kasama itong mga Chinese people sa gagawing kodita, 'di ba, na naudlot nitong mga kalaban ng bayan. Kasi, 'di ba, galit sila kay Pangulong PBBM eh. At saka hindi rin, 'di ba, kinat na din nila yung train ba yun na ipapagawa doon sa Mindanao, yung parang ganun. So, at saka ito pa din guys, dagdag ko din sa inyo kasabay din to guys, PNP on watch versus Chinese sleeper cells. Nandito na rin yung mga espiya ng China. 'Di ba na yung iba nahuli. So, manggagalaiti talaga yung government ng mga Chinese doon kasi 'di ba mga sleeper cells, mga espiya nahuli dito sa bansang Pilipinas na may mga dala pang high arm yung mga malalaking mga pang baril, 'di ba, mga armas, 'di ba? High arm basta 'yun. So, there's a huge possibility talaga na itong mga Chinese ay may kinalaman din sa ginagawa, sinusulong nilang kodita para patalsikin si PBBM. Kasi nga, di ba, kung si Pangulong Duterte, ang kanyang paniniwala na ibigay na lang natin yung lupa na yan, ay yung karagatan na yan, tubig lang naman yan. Kay Pangulong Duterte, wala silang problema. Pero dito kay Pangulong PBBM, kasi ayaw ibigay ni Pangulong PBBM yung yung teritoryo natin, 'di ba? Ayaw niyang ibigay kasi atin 'yan, pinaglalaban niya 'yan. So ngayon, kay Duterte wala silang problema, pero kay Pangulong PBBM, nagsisilbing malaking tinik si Pangulong Bongbong Marcos sa kanila. So based on my own analysis lang yan, pinapagana ko lang yung aking maluwag na utak, 'di ba? Na talaga nga naman na baka sakali meron silang kinalaman. 'Di ba? Connect the dots na lang yung ginawa natin dito. So, based on my analysis na lamang ito. So, meron ding nag-comment, sabi dito sa recent video ko, 'di ba, na si Digong, 'di ba? Sabi ko, si Digong baka kasabwat dito sa binubuong kodita. Tapos biglang may nagtanong na baka itong mga Chinese kasabwat din. So, may nag-comment. In this case, naniniwala na ako, kung may usok, meron ding pinanggagalingan na apoy. Naunahan kasi silang isiwalat kung sino man ang pasimuno niyan. Kaya kung sino yung maingay na todo ang palusot, it's either may alam or sangkot sa planong ito. Hindi dapat maging kampante ang Pangulo tungkol dito. May God bless and protect PBBM and his government. God bless Philippines and mabuhay Pilipinas. Kasi guys, itong issue na to, once na binitawan, talagang hindi to agad-agad malilimutan eh. Itong issue na to, once na binitawan, hindi agad-agad na sasabihin mo na, okay na, sige, go, wala na yan. Diba? Hindi tayo pwedeng maniwala agad. Magbigay ng trust sa nagsasabi na, hindi yan totoo, ano lang yan, chika lang yan. Kasi kodita to eh. Laban to ng ating Pangulo. Diba? Ito nga yung isa sa mga nakakainis eh. Itong mga bumubuo ng destabilization plot, ang kakapal ng mukha. Kasi pera yan ng gobyerno. 'Di ba? Tapos tumatanggap sila ng pensyon, pinampalamon kayo ng pera ng gobyerno, tapos ang gusto nyo patalsikin si Pangulong PBBM, ang kakapal ng mukha nyo. Pero guys, bear with me. 'Di ba? Imposible hindi kayo umagri sa akin. 'Di ba? Na possibly itong Chinese kasabwat sa binubuong destabilization plot laban dito kay Pangulong PBBM. Ayun nga lang, hugas kamay na ang Hugas kamay na ang Department of National Defense natin dahil kumbaga naudlot yung kanilang pinaplanong kodita. Kasi meron atang mata ni Pangulong PBBM na nagsumbong, 'di ba, dito kay Browner. So, alam nyo guys hindi talaga nagwawagi ang kasamaan. Sa totoo lang. Hindi nagwawagi itong mga masamang ginagawa nila. So, meron at meron din as time goes by na lang, hindi man ngayon, hindi man bukas. So, siguro sa
makalawa or susunod na buwan, merong magre-reveal dyan ng mga retired generals about sa mga ginagawa ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pinagpapalaluhan nilang kodita laban dito kay Pangulong PBBM. So ngayon may magtatanong, Mima, bakit naman magbubuo ng kodita si Pangulong PBBM? It is because walang nagkikriticize sa ating government ngayon. Dahil nga, di ba, may galit si Rodrigo Roa Duterte dito kay Pangulong PBBM, dito especially kay Martin Romualdez, dahil nga tinanggalan ng confidential funds. Si Sara Duterte, ang kanyang anak na nag-iisang spoiled brat. Di ba? Nakakaloka. So anyway, pinagmulan lang talaga nito, confidential funds, tapos yung West Philippine Sea issue. Kasi, guys, alam nyo, si Pangulong PBBM at si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, totoo, isa lang naman ata yung layunin nila, mapaganda ang ating bayan, mapaganda ang ating ekonomiya, mapaganda ang ating bansa. Pero iba-iba sila ng way, iba-iba sila ng pamamaraan. Si Pangulong PBBM, such a true leader. Hindi ho, naanuhan ng iba, kumbaga, naano yung mind, 'di ba? Alam niyo 'yun, yung hindi na impluwensya ng ibang utak. Kumbaga, may sarili siyang desisyon. Samantalang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, himod tae dito sa mga Chinese. 'Di ba? Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.